Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by Duterte Legacy sa interview ni Ted Filon kay Congressman Joel Chua. Napatawa na lang si Mr. Ted Filon dahil na-corner niya na-checkmate niya si Congressman Joel Chua. Wala na siyang maisagot kundi palusot. Paano na palusot? Yung manager's check na ibinibida ni Ramil Madriaga na ibinigay daw sa kanya ni PRRD or BP Sara. Dito, na-booking sila Bolilla. So, pakinggan natin. Will you be kind enough, Congressman, to admit our suggestion to ask him about this? Yung petsa ng kanya sinasabi na manager's check? Siguro mas maganda po yan dun sa abogado niya. Opo, Dahil hindi ko po, dahil ako po kasi personally, hindi ko po siya nakakausap eh. Hindi, doon nga sa iyo. Anyway, opo. Will you be kind enough, Congressman, to admit our suggestion to ask him about this? Yung petsa ng kanya sinasabi na manager's check? Siguro mas maganda po yan dun sa abogado niya. Dahil hindi ko po, dahil ako po kasi personally, hindi ko po siya nakakausap eh. Hindi, doon nga sa iyo. Anyway, opo. Ang sinasabi ni Ted Filon doon sa hearing, pwede ba naman, marami pa silang schedule ng hearing, pwede ba tanungin nyo si Madriaga yung date ng cheque? Kasi noong April 14, nag-present si Madriaga, dalawang manager's check na sinasabi niya, galing daw yon kay PRRD o kaya si BP Sara. Ipinangalan sa kanya, nakapangalan. Ang isang cheque, 8.4 million, yung isang cheque naman, 4.9 million. So, binibigyan ni PRRD o BP Sara ng pera para sa mga iba't ibang activities nila. Problema, bolilyaso. Kasi ang petsa ng cheque na ipresent ni Madriaga, April 18, 2023. Kaya yun, tumatawa si Ted Filon dahil ang presidente nung panahon yun, 2023, ay si Marcos Jr. na. Kaya, papaano nakapagbigay ng pera si Tatay Digong gamit ang ahensya ng gobyerno, yung Urban Housing and Urban Settlement Development. Kasi yung pundo galing sa urban housing. Anong pakialam anong influence ni PRRD doon sa Department of Housing? By that time, civilian na siya. Kaya nga, doon mo makikita yung kapalpakan ng testimony ni Madriaga. Pwede ba itanong nyo kay Madriaga sa susunod na hearing? Ang layo yung sagot ni Chua na yung abogado na lang ang inyong tanongin. Bago nagsalita si Madriaga, grabing pambibida nila na very credible yan. Proteksyonan natin yan. Kasi dahil sa kanyang pagtestimony sa kamera, may threat na sa buhay niya. Inoperan pa siya ng magkano yung bribe offer? 1 billion ata. 1 billion para lang hindi magsalita. Anong klaseng mga kwento nila na niloloko nila ang Pilipino Tingin nila ang Pilipino madaling utuhin. Wag naman. May isip din kami. Alam namin yung nagsasabi ng totoo, hindi. So, ayan na. Kaya dahil sa kapalpakan ni Madriaga, ito na. Hindi na daw nila patawag sa susunod na hearing kasi sumablay na Ang dami niyang sablay na tutusin, blessing in disguise. Sabi ni
Attorney Torion yung Madriaga testimony kasi mayroong dalawang affidavit ni Madriaga. Una, yung original nung last year pa niya pinirman at nailabas na yun ang basihan ng impeachment complaint na in-endorse ni Congresswoman De Lima. Yung third and fourth impeachment complaint, ang basihan nila ay yung original affidavit ni Madriaga na last year pa niya pinirmahan. Ang problema ngayon, nung hearing nung April 14, ang ginamit nila yung supplemental affidavit na hindi nakalakip, hindi kasama doon sa impeachment complaint. Kaya sabi ni Attorney Torion, malaking paglabag yun sa due process kasi dapat sanang ginawa yung supplemental affidavit ni BP Sara, ni Madriaga. Dahil wala sa complaint, dapat nabigyan nila ng kopya yung respondent, BP Sara, para masagot niya. Hindi nila nabigyan. On their own, pinagsalita nila si Madriaga at ang sentro ng kanyang pagsasalita ay yung supplemental affidavit na hindi kasama sa complaint. Kaya, baka, sabi ni Attorney Torion, baka magmilagro, makatsamba ulit tayo, mananalo na naman tayo sa Supreme Court dahil sa kapabayaan nilang ito. Yung hindi nila talaga sinunod ang due process. Kaya, lumalabas, Madriaga is a blessing in disguise. When your enemy is committing mistakes after mistake, do not disturb them. Kaya pabayaan lang natin dahil magse-self-destruct sila sa pamamagitan ni Madriaga. So, good luck po, Congressman Joel Chua, Luestro, Ridon at iba pa. Sana magtagumpay kayo pagpa-impeach, pagpa-convict kay BP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano ni ang natagaan na mo yero si ate. Nataganing sin dagat nga dagan pantay ng mga inabangan. O karon mo na ni ang iyang balay. Sa tagaan sa gawas pa lang nga bahin mo na ni ang itsura sa iyang atop. O karon mo na ni ang itsura sa ilang atop sa natagaan na mo giyero. So makita gid nato nga dagko na gid kayo buslot ang ilang atop. So kinahanglan na gyud sila og pero nga ilang ipuli ani. So makita gid nato nga lisod gyud kaayo ang ilang pagpuyo. O mao na pod ni ang ilang kahimtang sa ilang salog. Tungod sa sigig kaulanan ang ilang salog, so kuan na gyud kanang malata na. Muna ni ang ilang kahimtang, ilang abuhan, kusina nila, ulan na pod. So muna ni ang tubig nga nasalod sa ulan. Mga karaan na gid kayo nga yero. Karon ate, pila na ni katuig ang inyong balay, ang inyong atop nga yero nga inani na gyud ang hitsura dako na kaayo og mga buslot. 10 years na ni. So 10 years. Ngano man sa kadugayon wala gyud mo na kapalit og yero para lang nga makaatop mo. Tungod kay ang among kita igora mang bigkuan igora among kadadlaw nga panginahanglan sa among pagkaon. So taman ra gyud mo sa pagkaon. So dili na wala gyud mo na kuan wala budget. wala gyud may naka-budget para lang nga makaatop mo. So unsa day ang trabaho sa imong bana? Kuan ra farmer. Mag-uuma lang. Mag-uuma. Oo, so lisod gyud. So Sura. mm, Dagang salamat sa Ginoo
ug sa nagtabang ani nga sa sin karon makaayo na maayo na gid among abuan. So dili na. Gid mi matuluan. Oo. So salamat. Salamat.